Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all po. Scorpio, tingnan natin ang mga messages ninyo for the week. Five of Wands, ayan, may competition, ano, maaring sa trabaho to, may competition kayo sa posisyon for promotion, maaring ganon, or baka mayroong pa contest, no, maaring may ganon, kaya talagang literal na competition ang ganap dito na mag-uunahan, something like that. Pwede rin, since may debate dito, so pwedeng ano, baka, 'di ba uso na ngayon yung kampanya, panahon na ng kampanya, kaya maaaring may mga debating magaganap para sa iba sa inyo. So, baka ang iba sa inyo nagkakandidato yung gano'n, ano? Or maybe, talagang, ano to, pwede rin na, it's either work situation ito or family situation, na baka meron kayong hindi pagkakaintindihan with another person, na kaya kailangan ninyong depensahan yung sarili ninyo or kailangan ninyong idepensa or depensahan yung stand ninyo on something, you know? What else? We have justice. You are getting what you deserve, no? Kung anong para sa iyo, kung anong deserve ninyo, makukuha ninyo. You're getting justice. Then, no? Kaya napakaganda rin. So siguro kung anong pinaglalaban ninyo rito or kung ano yung kung ano yung posisyon ninyo sa sitwasyon na to, you will get, no? Kung ano man yung para sa iyo, kung ano yung deserve ninyo diyan. There is also balance dito, no? So, pwedeng magsisimula ng maibalik ang balanse sa buhay ninyo at this time, Scorpio. Maybe you're going to have more time na para sa lahat ng areas ng buhay ninyo, kaya magsisimula na kayong maibalik na sa buhay ninyo yung ano, yung balanse, no? So, which is good. We have Four of Swords. Ayan. So, siguro, kaya may babalik na ninyo yung balanse sa buhay ninyo kasi magkakaroon na kayo ng time din para sa sarili ninyo. You can get the balance back in your life. You'd be able to bring the concentration and focus, no, sa sarili ninyo. Kaya, ayun, magiging maganda ang inyong takbo ng pag-iisip ninyo, mararamdaman ninyo kasi iba talaga nagagawa ng pahinga, ibang nagagawa ng renewal, no, sa sarili. Kaya kailangan ninyo to, no, kailangan ninyo ito magiging susi para magkaroon kayo muli ng kapayapaan sa inyong dibdib, maganda yung takbo ng isip ninyo, maliwalas, relax, no, stress free, yung ganon. We have Six of Pentacles. Ayan. So, dito sa Six of Pentacles, meron ditong windfall of money na maaring dumating sa inyo, Scorpio. No? At yung windfall na to of money could be coming from various sources na hindi mo inaasahan. At saka, ang maganda rito, kasi kung kunyari, kayo yung nangangailangan, sa ngayon, maybe you need some help, no, financially, meron dadating, meron tutulong, meron dadating na financial blessing sa inyo. And at the same time, you know, kahit nangangailangan kayo, you are going to make sure na may tatabi pa rin kayo para makatulong din kayo sa iba. No? Ganyan kayo ka-generous. Ganon kayo ka-compassionate, no? Na kahit nangangailangan kayo, iniisip nyo pa rin na kung ano man makukuha ninyong tulong from other people, you are also going to give some, no, doon sa needy. Kaya you will be blessed, no, with more. We have number 3, Armadillo Spirit, set healthy boundaries. Ito yung kailangan din ninyo, lalong-lalo na sa ngayong panahon na maaaring maraming nang-aabuso sa inyo, no? Inaabuso siguro yung kabaitan ninyo, inaabuso yung pagka-compassionate ninyo. Kaya importante, no, na mag-build kayo ng healthy boundaries, lalong-lalo na sa relationships ninyo kahit kanino man, no?
Kasi yung meron kayong healthy boundaries, you are also in a way parang dinidisiplina nyo din yung mga tao, 'di ba? Na matuto silang igalang ka, matuto silang maging aware sa mga limitations din nila. Yung ganun ba na hindi kayo maaapak-apakan, hindi kayo yung hindi kayo nabubuhay na lang sa pag-please sa mga taong ito, no? Kasi maaring kahit tinatry ninyong gawin ang lahat para i-please sila, but still, 'di ba? Lagi pa rin silang may masasabi sa iyo. Lagi pa rin silang merong maipipintas sa iyo. Kaya mas magandang mag-set ka ng healthy boundaries para mas maging stronger din ang inyong relationship with anyone. 'Di ba? Na magiging matututo din sila na maging aware sila sa kanilang mga limitations at ganun din kayo sa kanila. We have Canary Spirit Sing Your Own Song. Ayan, yung parang be authentic to yourself, yung ganon, no? Be authentic to yourself. Feeling ko, ano pa rin ito, related pa rin ito dito sa Armadillo Spirit, no? When you are being authentic to yourself, kung ano yung gusto mo, ano yung iniisip mo, kung ano yung will mo, yun ang susundin mo. At yun ang gagawin mo. Hindi yung kung anong sasabihin ng iba, yun ang susundin mo. Tapos mako-compromise yung sarili mong kagustuhan, yung sarili mong happiness. So ngayon, you are being invited to sing your own song. So be authentic with yourself. Be honest with yourself. Kung ano yung gusto mo, ano iniisip mo, yun ang express mo, yun ang gawin mo, no? Dito din, no? Parang in a way, parang sinasabi din nito ni Canary Spirit na know when to say no. No, yes, no, alamin mo kung kailan ka magsasabi ng no at alamin mo kung kailan ka magsasabi ng yes. 'Di ba? Kasi maaaring ang iba sa inyo kahit sinasabi ng puso ninyo, ng isip ninyo na mag-no kayo. Ayaw ninyo. Pero ang lumalabas sa bibig ninyo ay yes pa rin, hindi ba? Kasi nakikisama ka or piniplease mo yung tao. Pero nako-compromise yung sarili mong kagustuhan, yung sarili mong kasiyahan, 'di ba? So, what else? We have number 33. Ayan, horse spirit, freedom is yours. Ayan. So, ang kalayaan, 'di ba? Ay nasa sayo. 'Di ba? So siguro ang iba sa inyo rito, maybe you are going to free up yourself na from those restrictive energy. Lalo-lalo na doon, ano, sa mga taong tinatry ninyong i-please lagi, 'di ba? Maaring sa ngayon talagang magigising ka na sa katotohanan at hindi mo nagagawin 'yon. Or maaaring siguro iisipin mo na sa ngayon na teka, tama na, 'di ba? Tama na yung sobra-sobrang pakikisama, 'di ba? Okay lang naman na makisama pero hindi yung mako-compromise yung sarili mong kasiyahan, yung sarili mong happiness, yung ganon, 'di ba? So what else? We have number 28, frog spirit, clear out the clutter. Ayan. So, panahon para maglinis, no? You are going to clean up your life. At hindi lang yung buhay mo dito, no? Yung lilinisin mo, but also yung physical space ninyo, lilinisin din ninyo, which is really good. Kasi 'di ba nakaka-apekto din sa isip natin, sa pag-iisip natin yung nakikita nating makalat, nakikita nating magulo, 'di ba? Kaya maring you're going to start clearing up yung living space ninyo, no? Yung physical space ninyo. Maring doon kayo magsisimula at you're going to continue cleaning up pagdating naman sa ninyo, sa sarili naman ninyo, no? You're going to release or declutter your thoughts, your feelings, your emotions, yung ganon. Kasi maraming panahon ang pwedeng gugulin ninyo dyan, no? Sa pag-i-inner work. We have metamorphosis. Ayan, meron talagang pagbabagong magaganap dito
No? Sabi dito, trust the process and be patient. Becoming cannot be rushed. Change is beautiful. Ayan. Kasi nga, sa pagninilay-nilay ninyo, sa pag-iisip-isip ninyo, dyan ninyo ma-figure out na what are the things na kailangan ninyong i-keep, who are the people na kailangan ninyong i-keep sa buhay ninyo, sino mga tatanggalin, sino yung mga hindi nararapat, no, na maging kabilang sa buhay ninyo or maging parte ng buhay ninyo. So, hindi mo mamamadali yun. You really need to think about it. Pag-iisipan mo, you're going to weigh things out, no, kung ano makakabuti para sa'yo. Union, you have seen and unseen allies, draw upon their strength, the join forces with friends and flourish. Ayan, so, maybe, meron dito mga bagong friendship na mabubuo between you and another person. Meron ditong mga, siguro, reunion, no, with friends, maaaring ganon. At dito, you are going to cultivate and you're going to nourish, no, your relationship with those people. What else? We have faith. Believe you are not alone. Spirit is right beside you. Ask for guidance and it will come. Ayan. So, huwag kayong mawala ng pag-asa, no? Sa kung ano man ang pinagdadaanan ninyo sa buhay. Always remember na hindi kayo nag-iisa, no? Magtiwala ka na meron kang kasangga. Magtiwala ka na lagi kang may kasama. Okay? Magdasal ka lang, no? Call on them. Call on the divine universe, no? And he will come to the rescue. We have sacred space. Take time for the dreamer in you. Find your power in the stillness. In your sacred space is the peace you seek. Okay? So, kailangan nyo kasi dito na magninilay-nilay kayo, magmumuni-muni kayo, no? Before kayo makapag-declutter ng sarili mo. Kasi kung hindi mo pag-iisipan, mabuti, 'di ba? Baka magkakamali ka sa mga bagay or sitwasyon or tao na ila-let go mo, 'di ba? Kaya kailangan mong you need to find peace in your heart. You need to put yourself into stillness and solitude para nang sa gayon, you can go deep within you at may isip ninyong mabuti, makapag-re-evaluate ka ng buhay mo, makapag-reassess ka ng mga pangyayari sa buhay mo at ma-figure out ninyo kung ano yung mga negative na lang ang hatid sa buhay ninyo, no? So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.